Umaga po sa ating lahat, tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos mula po sa Kawikaan 18:12. Basahin po natin sa wikang Tagalog, bago ang pagbagsak, ang puso ng tao ay mayabang. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nauuna bago ang karangalan. Basahin naman na po natin sa English translation. Sabi doon, before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. No, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about humility. Humility comes honor. No, susi pala dito ay ang pagpapakumbaba, no? Ano yung nuggets, ano yung wisdom, gabay, paalala po sa atin ng salita ng Diyos ngayong araw na po ito. This verse po is speak about to the importance of humility. Itong verse na to na binasa natin, nakikita naman po natin dito, nung binasa po natin, narinig po natin, sabi doon, before a downfall, the heart is haughty. So, karaniwang nauuna ang kayabangan bago ang pagbagsak. Sabi nga po doon. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagdudulot ng tunay na karangalan. Di ba, madali tayong matukso o matempt sa paghahangad ng tagumpay at papuri. Kaya minsan, dun tayo napupol o dun tayo bumabagsak. No, ang ah, sa ah, ngunit yung kawikaan po, tinuturo dito sa atin ng kawikaan na ang puso na puno ng kayabangan ay maghahatid sa atin ng kabiguan. Palagi po, kapag ang tao mayabang, talagang babagsak siya. Di ba lahat, marami po tayong kilala ng mga taong nagyabang sila sa harapan ng Diyos, di ba? At ang Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, God opposes the proud but give grace to the humble. Samantalang, ang pagpapakumbaba, ang pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos. Di ba yung pagpapakumbaba, nakikita natin yung need natin, no, na kailangan nating magpakumbaba sa Diyos araw-araw. At magpapahalaga sa kapwa. No, hindi tayo nagmamataas sa kapwa, bagkus tayo ay nagpapakumbaba. Di ba? At naghahatid sa atin ng tunay na ng karangalan, yung pagpapakumbaba. Sabi nga doon, humility comes honor. Di ba, ang humility ay tumutulong sa atin na manatiling matatag. Yung humility pala, no, nagbibigay pala sa atin yan ng para maging matatag pa tayo. At hindi lang yon, bukas tayo sa paglago. Hindi tayo maging fixed growth, pero hindi tayo maging fixed mindset, pero maging growth mindset tayo. 'Di ba? Pagpapakumbaba pala, meron siyang puang para lumago pa sa ating Panginoon o sa mga bagay na gusto niyang matutunan. So, ano pa? Ang pagpapakumbaba po ay magpapasalamat sa patnubay ng Diyos sa kanya araw-araw. 'Di ba ngayon, kung iisipin mo buong taon, no, grabe po ang kabutihan sa atin ng Diyos kasi dumaan ng isang taon ulit. No, dumaan na naman ang isang taon ulit at nakita natin tayo ay malusog, buhay, no, pinagpala ng ating Panginoon. Dapat magpasalamat tayo sa lahat ng mga na nakakamit nating mga tagumpay dahil sa ating Panginoon. Kaya natin na nakamit yung mga tagumpay sa paraang naaayon sa kalooban ni Lord. Diba kaya tayo nagtagumpay, hindi dahil gumawa tayo ng masama, hindi tayo gumawa tayo ng hindi maganda, pero dahil sa kalooban ng Diyos, dahil sa pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon, kaya po natin na-hit yung mga tagumpay na meron po tayo ngayon taon. So, be grateful sa mga bagay po na meron po tayo. So, ano po yung matutunan natin dito? Una-una po, pride heart leads to downfall. Ang puso ng ang puso ng kayabangan ay nagdudulot ng pagbagsak. So yung verse na to ay nagsisimula sa babala na ang kayabangan ay nauuna bago ang pagkatalo o pagbagsak. So ang pagbagsak ay hindi lang to tungkol sa physical na pagkabagsak o pagkatalo, kundi maaari ding ito palang mental or emotional or spiritual na pagkatalo. Hindi lang ito sa physical, no, pero patungkol din pala ito, no, sa mental, sa emotional, at sa ating spiritual na pamumuhay. Ang kayabangan ay nagpapalakas sa ating pakiramdam na tayo ay sapat na, hindi na natin kailangan pang magpakumbaba sa tao. Di, okay na kami. No? Ganito na kami.
no? Hindi tayo nagpapakumbaba or ayaw natin magpatama, no, sa mga tao na nagsasabi po sa atin. Ah, kapag tayo ay pinagmalaki ang ating mga sarili, 'di ba, na napapalay tayo sa Diyos. Kapag tayo pala pinagmamalaki natin yung sarili natin, 'di ba, yung sarili na natin yung napupuri, hindi na ang Panginoon. At ang mga tao, kahit yung mga taong nasa paligid natin, pwedeng mawala dahil sa ating pagmamataas. Hindi lang sa harapan ng tao, kundi sa harapan din ng ating Panginoon. Ang pagiging matuwid sa sarili at sa pagtanggi sa mga payo sa iba, yung sinasabi nga po natin kanina, ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkatalo o pagbagsak ng isang tao. Di ba nakakita na ba kayo ng mga taong uh, doon, mataas pero bumagsak sila dahil sa kayabangan. Marami po 'yan, 'di ba? Maraming natanggal sa trabaho, no, maraming nawala ng kaibigan, ano pa, maraming mga bagay na nawala sa kanila dahil sa kayabangan. Kaya po sabi po ng Bible, before downfall, the heart is haughty. Sabi niya, nagmayabang ang puso. Kaya pala nagkakaroon ng mga ganito, no, ng pagbagsak dahil nauna muna ang kayabangan bago ang pagpapakumbaba sa Diyos. Ayun po yung una. Una, ulitin ko po ulit, pride heart leads to downfall. So ang puso ng kayabangan ay nagdudulot ng pagbagsak. So pangalawa, no, the reward of humility. Diba? May reward pala ang humility. So in other side, this verse is stating, di ba, sinasabi niya rito, na humility is contrast to pride, or contrast pride with humility. Kaya kasi sinabi dito, di ba, humility comes honor. No, ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan na mababa yung tingin mo sa sarili mo. O parang, di ba, parang ano-anuhin ka, di ba, parang lalait-laiting ka or ano pa, no? Ida-down ka, hindi po ganun. 'Di ba ang ibig sabihin, kundi pagkilala sa limitation mo. Alam mo yung limitation mo, alam mo yung kaya mong gawin, at alam mo yung mga limitation mo. At pagkakaroon ng bukas na puso parang maglingkod sa iba. Ayun yung reward ng humility. Yung nagkakaroon ka ng puso ng maglingkod sa iba. Halimbawa po, no? Si Jesus ay ang pinakamagandang halimbawa po natin. 'Di ba? Sabi niya, naparito ako para hindi ako ang paglingkuran, pero ako yung maglingkod, sabi ng Panginoong Hesus. Bagamat siya ay anak ng Diyos, pinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba, nang magugas siya ng paa ng kanyang mga disipulo. Sa John 13, verse 1 to 7, hindi ko na po babasahin, masyado po mahaba. Ang tunay na karangalan ay makakamtan natin kapag tayo ay may pusong naglilingkod at hindi naghahanap ng papuri at pansin sa iba. So to summarize po, pride versus humility is, ang kayabangan ay nagdudulot ng pagbagsak ng relationship, sa trabaho, sa spiritual na pabubuhay, sabi nga natin, even sa mental. Di ba, habang ang pagpapakumbaba ay nagdadala po sa atin ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kaya po hindi nagkakaunawaan dahil po sa kayabangan. Kapag tayo ay nagpakumbaba, hindi na tayo nagmamagaling, kundi tinatanggap natin ang ating mga kamalian at nakikinig tayo sa iba. Sabi nga ng Filipos chapter 2:3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa sariling interes o kayabangan. Sa halip, magpakumbaba at ituring ang iba na higit kaysa sa iyong sarili. Sabi doon, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na dahil sa interes o kayabangan natin. Sa halip daw, sabi ng Biblia, magpakumbaba tayo, ituring natin ang iba, higit kaysa sa ating mga sarili. So, di ba, pride destroy relationship. Ano pa? Pride restore relationship. Di ba, madalas, it causes disunity. Whether in marriage, sa married life natin, sa pagkakaibigan, o even sa simbahan, nangyayari po yan. Pride destroy relationship. So when we think we know better on other deserve and more create friction and divide. Pag niisip natin na, mas magaling ako sa kanya, mas mataas ako sa kanya, may pinag-aralan ako sa kanya, may mas degree ako sa kanya,
Doon na nagsisimula yung friction, yung conflict, ano pa, yung division, yung pagdi-divide. Okay? So, ano pa, humility in God's kingdom operate differently from the world system. Kapag may pagpapakumbaba ka tayo sa kaharian ng Diyos, iba yung operation ng mundo at operation sa kaharian ng Diyos. Kasi a humble heart is a crucial in our relationship with God. 'Di ba hindi tayo makakalapit sa Diyos kung tayo ay ma-pride, naka-focus lang sa mga sarili nating interest o sa sarili nating buhay. Sabi nga ng James chapter 4, Santiago 4:6, sabi doon, sa James 4:6, God opposes the proud but show favor to the humble. 'Di ba? Inaalis niya, binabagsak niya yung nagmamataas, pero yung mga magpapakumbaba ay tinataas niya. Diba, pagka lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo. Di ba, acknowledging our needs for Him. Di ba, sabi nga ng Bible, you show favor to the humble. Tanong ko lang kapatid bago tayo mag-end. Question. There are areas in our life where pride has caused conflict at downfall. Meron bang area sa buhay natin na nagkukos sa atin ng conflict at downfall? Tayo po ay yuyuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbigay po sa amin ng gabay sa aming buhay. Patawarin mo po kami kung kami ay nagmataas o mapagmataas o tinangkang manguna sa aming mga sarili o i-drive ulit ang sarili naming buhay o patakbuhin ang aming sariling buhay. Turuan mo po kaming magpakumbaba at maglingkot, magpatawad, magsikap para sa ikakabuti ng maraming tao at even sa pamilya namin. Naway magpatuloy kaming lumakad sa landas na pagpapakumbaba upang makamtan namin ang tunay na karangalan mula po sa inyo, Panginoon. O Diyos, dinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kami ng humble heart, Panginoon, hindi lang sa harapan ng tao, kundi sa harapan mo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong nag-aaral at sumusubaybay at ang kanilang pamilya. Dalangin ko, I speak blessing to all of us at I speak anointing to all of us. I speak, Lord God, uh, restoration to all of us, Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. God bless everyone. Magandang pinagpalang araw po sa ating lahat at alam ko po na tayo ay pinagpala. At lagi po natin tatandaan na tayo po ay mahal ng Diyos. God bless everyone.